Ako nga pala si Ruben. 34 years old na ako ngayon. 3 taon na ako sa angkas. Dati akong trike driver sa Pasig. Pero nung nagkaanak ako, kinailangan ko ng mas malaking kita. Kaya nagmotor ako. Si Mia yung dahilan kung bakit kahit anong oras, bumabiyahe pa rin ako. Sanay na ako sa puyatan, sa dilim, sa mga pasaherong lasing na kung ano-ano yung kinukwento habang nasa likod ko, at sa mga kalyeng parang maze sa loob ng kung ano-anong subdivision. Wala naman akong pakialam sa mga ganon. Sanay na ako. Pero itong kwento ko, iba to. Hanggang ngayon, goosebumps pa rin ako pag naaalala ko yun. So eto na. Bandang 10:00 ng gabi yun. Galing ako sa huling pasahero ko sa Bikutan area. Medyo pagod na ako nun. Actually gusto ko na sanang umuwi. Kaso may pumasok pang booking. Yung pick up sa loob ng isang lumang subdivision. Alam mo yung mga subdivision na hindi na bago? Yung andami ng punong malalaki. Yung tipong ang tahimik tapos ang dilim kasi sira-sira na ang mga streetlight. Ganon yung vibe doon. Pero syempre, trabaho lang 'di ba? Kaya pinasok ko pa rin. Pagdating ko pa lang, sobrang kakaiba talaga yung pakiramdam doon. Ewan ko kung ako lang yon. Pero yung pakiramdam na para bang may nakatingin sa'yo. Ganon. Hindi ko na lang pinansin. Sanay na rin naman ako sa mga ganyang feeling, lalo na pagpagod. Pero habang papalapit ako sa pin location, may nadaanan akong isang lumang bahay. Luma na yon at halatang wala nang nakatira. Kasi ang dami ng baging sa pader. Natutuklap na rin yung pintura. Tsaka walang ilaw sa loob. Pero yung kakaiba, sa bubong nun, may parang figura. Noong una, inisip ko, tao ba yun na nag-aayos ng bubong? Kaso 10:00 na ng gabi. Seryoso ba? Huminto ako, mga 10 metro ang layo. Naka-high beam ako, pero medyo malabo pa rin kasi madilim nga. Pero habang tinitignan ko, unti-unting lumilinaw yung nakikita ko. At putang ina, hindi yun tao. Nakahubad siya at sobrang itim ng balat. Kalbo. At ang pinakang weird sa lahat, may pakpak siya. Hindi yung malaibon, kundi parang paniki. Maitim yun, makapal. Parang balat na nakastretch sa buto. Tapos yung mata niya, namumula. As in sobrang pula na nagliliwanag sa dilim. Nakatitig lang ako. Hindi ako makagalaw sa takot. Yung utak ko, nagsasabing kailangan ko nang umalis. Pero yung katawan ko, parang na-freeze. Tapos bigla siyang gumalaw. Umarap yun sa akin ng diretsyo. Nakita niya ako at bigla siyang umangil. Doon ako natauhan. Tumalon yun nilalang mula sa bubong at hindi siya bumagsak sa lupa kundi lumipad diretso sa direksyon ko. Bumuelo agad ako. Todo kong pinihit yung throttle. Nag-U-turn ako ng mabilis. Halos sumayad yung tuhod ko sa asfalto. Ramdam ko yung malamig na hangin sa likod ko. Pero alam mo yung pakiramdam na hindi hangin yung dahilan kung bakit malamig. Ganon yun. Pakiramdam ko, sinusundan niya ako. Pero di na ako lumingon. Diretso lang ang takbo ko palabas ng subdivision na yun. Nang makalabas ako sa main road at may mga sasakyan na ulit, doon lang ako huminto at doon na rin ako nakahinga ng maayos. Nanginginig pa rin yung kamay ko habang kinukuha yung phone ko para i-cancel yung booking. Nag-chat ako sa pasahero. Sorry po, may emergency lang. Di ko na alam kung ano pang sasabihin ko, basta umuwi na lang agad ako. Pagdating ko sa bahay, yakap agad ako sa asawa ko. Nagtaka pa nga siya, ano daw bang nangyayari sa akin? Gusto ko na naman daw bang umiskor? Hindi ko na kwento sa kanya yung naranasan ko. Di na rin ako bumiyahe ng gabing yon.
10:00 na ng gabi nang maibaba ko ang huling pasahero ko. Isang babae, pumunta sa Cubao. Mabait si ma'am at nagbigay pa ng tip. Pagod na ako noon. Ilang oras na ako nagmamaneho at gusto ko na lang makauwi sa bahay namin sa Novaliches. Ramdam ko na rin ang sakit ng likod ko at antok na rin ako. Dapat sa Commonwealth ako dadaan, pero mga 45 minutes pa siguro bago ako makauwi sa bahay. Kaya naisipan kong dumaan sa isang shortcut. Lumang daan yon, iilan lang ang nakakaalam. Di ko na sasabihin kung saan, pero maraming rider ang nakakaalam sa daan na yon. Siguro mga ilang kilometro na rin habang binabaybay ko yung kalsadang yon, may napansin ako. Isang babaeng nakaputi. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, pero napansin ko agad, hindi nakatapak yung paa niya sa lupa. Lumulutang siya. Inisip ko pa nga kung totoo ba yun o namamalikmata lang ba ako dahil sa antok. Mahaba yung buhok ng babae, Sir Dave, at alam kong white lady yun. Kumurap pa ako nun, pero nandun pa rin. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko na lang papansinin at didiretso na lang ako. Pinilit kong kumalma. Hinigpitan ko ang kapit ko sa manibela. Hindi ako nagminor. Binilasan ko pa nga ang takbo ko. Dumiretso lang ako na parang walang nakita. Nalagpasan ko yung babae at walang nangyaring masama. Huminga ako ng malalim. Ay, buti naman. Nakalayo na ako. Ilang minuto ang lumipas. Nasa mas makipot na daan na ako noon. Puro puno sa magkabilang gilid. Medyo kumalma na ako. Inisip ko na baka pagod lang talaga ako o kaya epekto ng puyat. Naisipan kong tumingin sa side mirror. Gusto ko lang kasing makita kung may sasakyan ba sa likod ko. At yun na. Sa salamin, hindi ko nakita ang kalsada. Ang nakita ko, isang kamay. Halos buto na nakahawak sa balikat ko. Natigilan ako. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko mula sa side mirror papunta sa sarili kong balikat. At totoo nga, may kamay na nakahawak sa akin. Bigla kong naramdaman yung kakaibang lamig. Sobrang lamig. Ramdam ko hanggang buto kahit naka-jacket ako. Tapos naramdaman ko yung bigat na may nakasakay sa likod ko. Unti-unting may ulong umangat mula sa likod ko. Nakita ko ito sa gilid ng mata ko. Dahan-dahan yung umaangat, parang gumagapang. Hanggang sa nasa tabi na ito ng mukha ko. Isang babae. Sobrang namumuti ang mukha. Nakangiti siya. Yung nakakatakot na ngiti. Yung mga ngipin niya, sobrang itim na itim. Bulok lahat. Sa ulo niya naman, may dugong umaagos pababa sa mukha niya. Tapos tumutulo sa balikat ko. Sumigaw ako. Nataranta ako. Nawala ako sa focus. Pumalag ang motor ko. Gumewang-gewang. Tapos nadulas ako sa kalsada. Pagkatapos nun, umikot yung paningin ko. Tapos nawalan ako ng malay. Nagising ako sa ospital. May nakasabit na dextro sa braso ko. Umiikot pa rin yung paningin ko. At ang unang nakita ko ay yung doktor. Sabi niya, "Sir, aksidente kayo. Nadulas daw kayo sa kalsada. May natapong langis. Buti may dumaan na mga tao at nailigtas kayo at nahatid agad dito sa ospital." Tumango na lang ako at hindi na ako umimik. Pero alam ko sa sarili ko, walang langis doon. May nakita ako. May sumakay sa likod ko. Di ko makakalimutan ang ngiti niya. Yung mga itim ng ngipin, yung dugong tumutulo, yung lamig ng kamay niya sa balikat ko. Sa ngayon, bumabiyahe pa rin naman ako, Sir Dave. Pero umaga na.
Magandang gabi, Sir Dave. Tawagin mo na lang akong Robin. Mahigit 5 taon na akong bumabiyahe bilang motorcycle rider. Kung ano-anong klaseng pasahero na ang naisakay ko. Pero may isang booking na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Nangyari ito, bandang 11:11 na ng gabi. Mahina na ang booking, kaya naisipan ko na isang biyahe na lang at uuwi na ako. Maya-maya, may pumasok na booking. Hindi kalayuan ng pick-up point, kaya agad ko itong inaccept. Pagdating ko, may isang lalaking nag-iintay sa gilid ng kalsada. Nasa 40 taong gulang siguro yun. Nakaitim siyang jacket, nakapantalon at maliit na backpack. Pagkababa ko ng visor, sinabi ko ang pangalan na nakalagay sa app. "Sir, kayo po ba si Renato?" Tumango siya. Sumakay siya sa likod at sinabing, "Sa sementeryo lang." Napalingon ako ng bahagya. "Sementeryo po?" "Oo, ayun yung nakapin dyan." Wala na siyang ibang sinabi pagkatapos nun. Inisip ko, baka dun siya nagtatrabaho o baka may bibisitahing kamag-anak. Pero nagtaka ako kasi 12:00 na ng gabi nun. Pero hindi na ako nagtanong pa. Tahimik ang buong biyahe. Wala akong naririnig na kahit anong salita mula sa kanya. Kahit minsan, hindi ko maramdaman na gumagalaw siya sa likod. Pagdating namin sa malaking sementeryo, bukas pa ang gate dahil may maliit na guard daw sa harap. Sabi niya, "Diyan na lang sa loob." Medyo nag-aalangan ako. "Sir, saan po ba?" "Diretso lang." Pumasok ako. Halos wala ng ilaw sa loob. Iilan lang ang poste at karamihan, mahina pa ang buga ng ilaw. Pagdating namin sa isang bahagi ng sementeryo, sinabi niyang, "Dito na lang ako." Huminto ako noon. Habang hinihintay ko siyang bumaba, may notification na pumasok sa cellphone ko. Saglit ako napatingin sa screen para i-check kung may bagong booking. Mga 2 segundo lang siguro yun. Pag-angat ko ng ulo ko, wala na yung pasahero. Napalingon ako sa kaliwat kanan. "Sir?" Pero wala na siya. Inisip ko na baka mabilis lang siyang naglakad. Bumaba ako ng motor at tinawag ko ulit yung pangalan niya. "Sir Renato, nasaan na po kayo?" Naglakad pa ako ng ilang metro habang iniilawan ng flashlight ang paligid. Wala akong nakitang tao. Wala rin akong marinig. Imposibleng makalayo siya agad ng ganun kabilis sa loob ng ilang segundo. Pero bigla akong kinabahan. Nagpasya na akong bumalik sa motor. Habang naglalakad ako pabalik, may napansin akong isang puntod na may bagong sinding kandila. Hindi ko alam kung sino nagsindi nun kasi wala naman yun kanina. Tsaka wala na ring tao sa lugar. Pero may kung anong humila sa akin para tignan. Napalapit ako ng bahagya. Pero nang basahin ko ang pangalan, parehong-pareho yun sa pangalang nakita ko sa booking. Renato. Hindi ko nasasabihin yung apelido. Halos hindi ko mapaliwanag yung mararamdaman ko noon. Hindi ko na tinignan kung ano pang nakasulat sa lapida. Hindi ko na rin sinubukang alamin kung nagkataon lang ba yun o may ibang paliwanag pa. Tumakbo ko pabalik sa motor. Halos manginig ang kamay ko habang ini-start ang makina. Paglabas ko ng sementeryo, hindi na ako lumingon. Pagka-uwi ko sa bahay, hindi agad ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung paano nawala ang pasahero sa loob ng 5 segundo. At higit sa lahat, bakit eksaktong kapareho ng pangalan niya yung nasa puntod? Kinabukasan, chinik ko yung booking history ko. Pero wala na yung pangalan ni Renato doon.
Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang lahat o may naisakay talaga akong hindi nakabilang sa mga mundo ng mga buhay. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sa lahat ng naging pasahero ko, siya yung hindi ko makakalimutan. Noong bago pa lang akong motorcycle rider, lagi kong iniiwasan ng mga shortcut. Mas gusto ko ang mataong kalsada kahit mas matagal ang biyahe. Pero habang tumatagal, natutunan ko ring dumaan sa mga iskinita at lumang daan para makatipid sa gas. Ako nga pala si Omar. Isang gabi bandang alas 11, tumanggap ako ng booking papunta sa isang barangay na hindi ko pa napupuntahan. Hindi ko na rin sasabihin kung anong barangay yun. Habang bumabiyahe ako, napansin kong sobrang traffic sa pangunahing kalsada. Nakita ko sa Google Map na may mas maikling ruta. Isang lumang tulay ang dadaanan. Hindi ako nagdalawang isip. Pagpasok ko sa shortcut na yon, biglang nagbago ang paligid. Wala nang mga tindahan, wala nang ilaw ng mga bahay. Mga puno na lang at mahinang ilaw ng poste ang nakikita ko. Pagdating ko sa tulay, napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa gitna. Nakaputi siya, mahaba ang buhok, nakayuko lang at hindi gumagalaw. Inisip kong baka may hinihintay lang siyang sasakyan, kaya dahan-dahan akong dumaan. Hindi ko siya tinignan ng matagal. Pagkalampas ko sa tulay, napansin kong parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Hindi ko na lang pinansin. Ilang minuto ang lumipas, sinabi ng Google Map na mali raw ang dinadaanan ko at kailangan kong bumalik sa tulay. Napakamot ako sa ulo. Sigurado akong iisa lang ang daan. Wala akong choice kaya bumalik ako. Pero nang makarating ulit ako sa tulay, nandun pa rin ang babae. Yung tayo niya kanina at kung saan siya nakapwesto, nandun pa rin siya na parang hindi siya gumalaw. Kinabahan ako. Hindi pwedeng hindi pa rin siya umaalis. Muli akong dumaan habang nakatingin lang ako sa kalsada. Paglampas ko, napansin kong humina ang ilaw ng motor ko. Tapos naramdaman ko ring lumamig yung hangin. Mas lalo akong kinabahan. Ilang minuto na naman ang lumipas, biglang may nag-notif na naman sa Google Map. Mag-U-turn daw ako. Napamura na ako nun. Hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit akong pinapabalik. Pagtingin ko sa fuel gauge, halos puno pa naman. Maayos din naman ang signal ko. Pero paikot-ikot lang ako. Sa pangatlong balik sa tulay, wala na ang babae sa gitna. Akala ko tapos na. Pero nang mapatingin ako sa side mirror, nasa likod ko na siya. Hindi ko nakita kung kailan siya sumunod. Nakatayo lang siya sa mismong gitna ng tulay habang papalayo ako. Pero sa salamin ng side mirror, parang papalapit siya ng papalapit kahit mabilis ang takbo ko. Hindi ko na lang nilingon. Dire-diretso lang ako hanggang makita ko ulit ang kalsada. Pagdating ko sa maliwanag na bahagi ng highway, nakahinga ako ng maluwag. Hindi na ako tumuloy magbiyahe nung gabing yon. Umuwi na ako. Sa lahat ng biyahe ko, Sir Dave, yun yung biyaheng hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung normal na tao ba yun. Pero hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin yung karanasan kong yun. Tatlo kaming magkakaibigan na mahilig mag-road trip. Ako si Kevin, kasama ko sina Neil at Tan. Isang Sabado ng hapon, napagtripan naming bumiyahe papuntang Tagaytay para lang magpalamig at kumain sa mga kainan doon. Hindi naman namin minamadali ang biyahe. Wala kaming schedule. Ang gusto lang namin ay mag-drive at mag-explore kung saan-saan. Si Neil ang nagmamaneho. Siya rin ang pinaka-adventurous sa amin. Habang bumabiyahe kami sa mga probinsyang daan papunta sa bundok, kung minsan
Lumilihis kami sa maliliit na kalsada para lang makita kung saan yun papunta. Pre, dito tayo dumaan, sabi ni Neil habang tinuturo ang isang makitid na kalsada. Sigurado ka? Tanong ko. Tiwala lang, adventure to. Tahimik lang si Tan sa likod pero halatang hindi siya komportable. Bahala kayo, sabi niya. Ilang beses pa kaming lumiko kung saan-saan. Minsan may mga bahay, minsan may bukid. Pero hindi naman kami naliligaw dahil may signal pa rin ang cellphone. Hanggang sa napansin ni Neil ang isang daan na kakaiba ang itsura. Maliit ito at halos natatakpan ng mga puno. Parang papasok sa isang maliit na gubat. Huminto sandali ang kotse. Pre, tignan nyo to, sabi ni Neil. Sa harap namin ay isang dirt road na halos walang bakas ng gulong ng sasakyan. Parang bihira lang may dumadaan doon. Nagtaka si Tan. Pre, wag na. Mukhang walang dumadaan dyan. Pero ngumiti si Neil. Mas exciting nga. Adventure na talaga to. Napabuntong hininga ko. Sigurado ka ba dito? Tanong ko. Relax lang tayo. Saglit lang to. At bago pa kami makatanggi, ipinasok na ni Neil ang sasakyan sa makitid na daan sa gitna ng gubat. Unti-unting nagbago ang paligid. Mas kumapalang mga puno. Halos natatakpan na nila ang langit. Ang daan ay puro lupa at may mga damong tumutubo sa gilid. Pre, parang wala talagang dumadaan dito, sabi ko. Pero tuloy lang sa pagmamaneho si Neil. Makakahanap din tayo ng lalabasan. Ilang minuto pa kaming nagmaneho sa loob ng gubat hanggang sa bigla kaming napahinto. Sa harap namin, may isang lumang gate na bakal. Kalawangin na ito. Halos natabunan na ng mga damo at baging. Mukhang matagal nang walang gumagamit. Tahimik kaming lahat. Pre, mukhang private property yan, sabi ni Tan. Pero bumaba si Neil ng kotse para sumilip. Bahagyang bukas ang gate. Kasya yung kotse. Neil, wag na. Ang creepy ng lugar, sabi agad ni Tan. Pero ngumiti lang ulit si Neil. Saglit lang, tignan lang natin. Dahan-dahan niyang pinaandar ang kotse papasok sa gate. Pagpasok namin, mas lalo pang naging tahimik ang paligid. Halos wala na kaming marinig kahit ibon. Mga ilang metro pa ang tinakbo namin hanggang sa biglang napamura ako. Pre, puta! Huminto si Neil. Sa harap namin, mga nicho. Sunod-sunod, lumang-luma. May iba pang sirana. Pre, sementeryo to. Hindi lang sementeryo. Tignan nyo yung mga nicho. Sa ilaw ng sasakyan, nakita naming maraming butas, basag at halos gumuho na ang mga nicho. May mga damong tumubo na sa ibabaw. May iba pang halos matabunan na ng lupa. Parang matagal nang pinabayaan ng lugar. Pre, alis na tayo dito, sabi ni Tan. Pero habang paatras na sana si Neil, may napansin akong kakaiba sa isang nicho sa gilid. May butas ito at sa loob ng butas na yun, parang may gumalaw. Hindi ko agad sinabi, pero hindi ko na maalis ang tingin ko doon. Hanggang sa dahan-dahang may isang bagay na lumabas mula sa loob ng nicho. Habang nakatutok ang tingin namin sa lumalabas mula sa butas ng nicho, hindi kami makapaniwala. Isang kamay, isang bangkay na lumalabas mula sa nicho. Halos mapatigil ako sa paghinga. Si Tan halatang nanginginig, hawak ang seatbelt niya. Si Neil naman na karaniwang matapang ay napahinto rin sa pagmamaneho. Nanginginig na ang mga daliri nito sa manibela. Biglang may naramdaman kaming kakaiba. Hindi lang yun ang kumikilos. May iba pang mga nicho sa paligid. Parang gumagalaw. May mga kalat-kalat na bangkay na dahan-dahang
umaangat mula sa lupa at naglalakad patungo sa amin. Halos hindi kami makapaniwala. Sa gitna ng sementeryo, may isang kabaong na lumulutang sa ere. Paikot-ikot na parang may sariling buhay. Nakita naming may bangkay na kumikislap ang mga mata mula sa loob ng kabaong at dahan-dahang lumalabas mula sa takip. "Takbo!" sabi ni Tan. Halos sumigaw sa takot. Agad kaming tumakbo sa kotse. Hindi namin inisip ang kahit ano. Kung may mababanggaman ang kotse o sumabit man sa mga sanga, basta makalabas lang. Sobra na akong kinakabahan noon habang binabawi ni Neil ang manibela. Pilit na inaalis ang sasakyan sa kalsadang pinasok namin. Habang papalayo, naririnig namin ang malalim na boses na parang ungol ng mga patay, kasama ang pagyapos ng hangin sa paligid. Hindi namin alam kung totoo o guni-guni lang, pero ramdam namin ang malakas na presensya ng mga kaluluwang nagbabantay doon. Halos hinihingal na ako sa kaba. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaalis rin kami at nakalabas sa sementeryong yun. Bumalik ang normal na pakiramdam. Wala na ang lumulutang na kabaong, wala na rin ang mga bangkay, tapos tahimik na ang kalsada. Huminto kami sa tabi ng daan, halos hindi makapagsalita. Si Tan, si Neil at ako, halos tahimik na. "Ano ba yung napasok natin?" bulong ni Neil. "Kung hindi tayo agad nakaalis doon, baka hindi na tayo nakalabas," sabi ni Tan. Sa huling tingin namin pabalik sa sementeryo, napansin naming napuno ng matataas na damo at parang nawala ang kalsadang pinasukan namin. Nang makarating kami sa Tagaytay, napag-alaman namin sa isang matandang residente na ang sementeryo na yon ay abandonado na mula pa noong 1995 at hindi na talaga ginagamit. Halos puro damo at sira-sara na ang mga nicho. Hanggang ngayon, kahit paulit-ulit naming pinag-uusapan ng kalsadang yon, nananatili ang takot sa amin. Ang sementeryo, hindi lang basta lugar ng patay. May mga bagay doon na hindi dapat ginagalaw ng buhay. At yun ang gabing natutunan naming hindi lahat ng adventure ay ligtas.